Alam nyo ba na 70% ng mga hardinero sa hindi nila nalalaman ay sila mismo ang sumisira sa kanilang aanihin? At nangyayari, yan tuwing taglagas? Opo, tama ang dinig nyo. Sige, naglilinis ka ng mga tuyong dahon, nagbubungkal ng lupa, naglalagay ng pataba. Tapos, doon ka gagawa ng isang malaking pagkakamali. Dahil dito, lahat ng sakit at peste ay nagsistaycation sa lupa mo. Para silang nasa five-star resort. Kumusta? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na ayaw paniwalaan ng marami, ang paggamit ng biopreparations tuwing taglagas. Gumagana pa ba sila kahit halos nagyayelo na? Or gimmick lang yan para maubos ang pera natin bago magtaglamig? Pero promise, pagkatapos ng video na to, mag-iiba ang tingin nyo sa paghahanda sa taglagas at sa tagsibol, siguradong magpapasalamat sa inyo ang inyong lupa. At may ibubulong ako sa inyong secret method para mapagana ang bakterya kahit pa may yelo. Handang malaman ang katotohanan. Tara na. Pero bago tayo sumisid sa pinakabuod, huminto muna tayo sandali. Nitong mga nakaraang taon, nagkaroon ng malaking boom sa organic farming. Gusto nating lahat ng malinis na pipino at kamatis, walang pestisidyo or matatapang na kemikal. At diyan papasok ang mga biopreparations. Sila ang mga buhay na organismo, mga fungi at bakterya, ang ating mga di nakikitang kaalyado. Malamang narinig nyo na ang Trichoderma, Bacillus subtilis, or Metarhizium. Pag summer, madali lang. Mainit, basa, dumarami ang bakterya at masaya tayong lahat. Pero pagdating ng taglagas, bumababa ang temperatura, umiikli ang araw at malamig na ang ulan. Dito nagsisimula ang gulo sa mga gardening group chat. May nagsasabing sayang lang daw ang pagbuhos ng bioprep sa malamig na lupa. Parang nagsusunog ka lang ng pera. Pero may naggigaranti naman na ito lang ang solusyon para sa phytophthora. Saan ang totoo? Ang totoo, matalino ang biology at ang microworld na ito ay walang pakialam sa kalendaryo natin. May sarili silang ritmo at kapag naintindihan mo iyon, makakagawa ka ng totoong milagro. Harapin agad natin ang pinakamalaking mito na sumisira sa ating mga hardin, ang mito tungkol sa temperatura. Marami ang naniniwala na kapag bumaba ang temperatura sa 10 o 15 degrees Celsius, mamatay o magiging tulog agad ang lahat ng biopreparasyon. Kaya wala na raw silbi. Napakalaking pagkakamali po yan. Tingnan ninyo, sa kalikasan, ang lupa ay hindi nagiging sterile kahit pataglamig o may niebe. Hindi humihinto ang buhay doon, bumabagal lang. Karamihan ng fungi tulad ng Trichoderma ay maganda pa rin ang kalagayan kahit sa +5 degrees. Tama, hindi sila mabilis dumami na parang noong Hulyo, pero patuloy pa rin silang naglalabas ng mga antibiotic at enzyme na lumalaban sa mga patoheno. Isipin din nyo na lang na naglagay kayo ng pagkain sa refrigerator. Hindi naman agad nasisira yan, tama ba? Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga proseso sa loob. Ganito rin ang nangyayari sa mga biopreparasyon. Kaya kung gagamitin ninyo ang mga biopreparasyon ngayon, habang hindi pa ganap na nagyayelo ang lupa, magkakaroon ng sapat na oras ang mga spore na umukupa sa topsoil. Maghahanda sila ng depensa. At pagdating ng unang init sa tagsibol, kahit hindi pa kayo nakakabalik sa inyong taniman, gising na ang mga yan. Sisimulan na nila ang paglilinis sa teritoryo mula sa mga bagong gising na sakit. Sa ganitong paraan, nakukuha ninyo ang pinakamahalagang oras, ang simula ng tagsibol. Ngayon, pag-usapan naman natin ang reyna ng taglagas, ang Trichoderma. Bakit siya ang dapat nating maging pinakamatalik na kaibigan ngayong Oktubre at Nobyembre? Ang totoo, ang Trichoderma ay isang predator na fungus na nabubuhay sa lupa.
At ang pinakamasarap na pagkain para sa kanya ay ang mga pinag-iwanan ng halaman or plant residue. Panahon ng taglagas, ito ang oras ng paglalagas ng dahon, pagkalanta ng mga tanim at pagmumulch. Ibig sabihin, naghahanda tayo ng isang bonggang buffet para sa trichoderma. Hindi tulad ng bakterya, ang fungus ay mas matibay sa lamig at sa biglaang pagbabago ng humidity. Ang trichoderma ay parang tagalinis ng gubat pero sa scale ng inyong kamangtaniman. Pinoproseso niya ang cellulose, ginagawang madaling makuha na nutrisyon para sa halaman ang mga patay na ugat at dahon. At habang ginagawa niya ito, kinakain din niya ang phytophthora at fusarium na mga mapanganib na sakit ng halaman. Kapag basta mo na lang inilibing ang mga pinagputulan ng halaman sa lupa ng walang treatment, ang magiging resulta ay isang hukay na pinagmumulan ng bulok. Pero kung bubuhusan mo ito ng trichoderma, magkakaroon ka ng isang pabrika ng biogumus. Ang pinakaimportanteng alituntunin, gustong-gusto ng trichoderma ang pagkain mula sa halaman. Huwag mo lang siyang ibubuhos sa tuyo at walang laman na lupa. Bigyan mo siya ng makakain, magmulch ka o maglagay ng compost. Ano naman ang tungkol sa high bacillus or ang Bacillus subtilis? Dito, dapat nating maintindihan na medyo mas komplikado ang sitwasyon. Ang high bacillus ay isang klase ng bakterya at ito, kumpara sa mga fungi, ay mas mahilig talaga sa init. Kapag bumaba na sa 10 o 12 degrees Celsius ang temperatura, biglang bumabagsak ang pagiging aktibo nito. Ibig bang sabihin, wala na siyang silbi kapag malamig na ang panahon? Hindi, pero dapat iba ang ating diskarte. Napakahusay gumana ng Bacillus subtilis sa mga greenhouse at sa mga netted area kung saan mas mataas ang temperatura kaysa sa labas kahit na maulap ang panahon. Mahalaga rin ito para sa paghahanda at paglilinis ng mga bodega at imbakan bago ilagay ang mga gulay. Pero kung gagamitin mo ito sa malamig na lupa sa labas, lalo na sa buwan ng Nobyembre, hindi siya kasing epektibo ng trichoderma. Gayunpaman, may catch. Ang mga spore ng high bacillus ay matitibay at survivable. Kapag inilagay mo sila sa lupa ngayong taglagas, makakaya nilang mag-winter at magiging aktibo na lang sila pagdating ng tagsibol. Pero huwag kang umasa na magtatrabaho sila agad-agad habang malamig pa. Gamitin mo ang Bacillus subtilis sa malamig na panahon bilang isang investment para sa kinabukasan o para lang sa paglilinis ng iyong mga pasilidad. Pag-usapan natin ang mga peste. Akala nyo ba naglaho na sila? Hindi. Nagtatago lang sila. Nag-hibernate sa ilalim ng lupa. Literal na underground. Ang mga uod ng salagubang, grubs, ang wireworm, at ang kamoting kahoy, mole cricket. Lahat sila ay naguhukay ng malalim para makapagtaglamig. At dito napapasok ang ating mga biological weapon, ang Metarhizium at Beauveria, mga espesyal na fungi na pamatay peste. Ang taglagas, autumn, ang perpektong oras para ilatag ang mga ito. Bakit? Dahil basa ang lupa. Kailangan ng fungi ng moisture para tumubo ang kanilang spores. Kapag tag-init at sobrang init, ang spore ay matutuyo lang at hindi na makakarating sa peste. Pero pagdating ng taglagas, saktong-sakto ang kondisyon. Tutubo ang fungi, hahanapin ang natutulog, nauud, papasok sa loob at gawin na lang nating mami ang peste. Mula sa bangkay ng peste, tutubo ang mas maraming spores. Isa itong chain reaction. Sa paglalagay ng Metarhizium tuwing taglagas. Halimbawa, bago bungkalin o haluan ng lupa, masisiguro mong infected ang buong lupa. Ang peste, sa sandaling dumikit sa lupa, ay mahahawaan at mamamatay bago pa man dumating ang tagsibol. Ito ang pinaka-epektibo, pinakamakatao
at pinakaligtas na paglilinis ng iyong bakuran. Isang napakahalagang punto na madalas nakakaligtaan kahit ng mga bihasang agronomista ay ang paggamit ng siderata o luntiang pataba. Karaniwan, nagtatanim tayo ng mustasa, facelia o dry at pagkatapos ay ibaon lang natin. Okay na, yon, pero pwede pa nating i-level up ng 100 beses. Ang berdeng damo, green mass ng mga siderata ay katumbas ng toneladang organikong pataba. Kung bago mo ibaon sa lupa ang mga siderata, didiligan mo muna sila ng solusyong may beneficial microbes or biosolution, sisimulan mo agad ang fermentation mismo sa inyong halamanan. Parang naglagay ka ng starter culture sa gatas para maging yogurt. Kung walang bakterya, matagal bago mabulok ang mga siderata, baka mag-asim pa, mag-sour. At minsan, nagiging pugad pa ng sakit, lalo na kung may taglay ng sakit ang mustasa. Sa tulong ng biosolution, mas bibilis ang pagkaagnas. Dahil sa bakterya, tataas pa ang temperatura ng lupa at pagdating ng tagsibol, mayroon ka ng malambot, punong-puno ng sustansya at may abong na lupa. Huwag nang magpahuli. Diligan sa kaibaon. Simple lang ang formula para sa tagumpay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa compatibility. Madalas itanong, pwede ba nating ihalo ang mga bioproducts sa pang-autumn na fertilizers? Ang sagot diyan, siguradong magpapaligaya sa inyo. Hindi lang pwede, kundi kailangan. Ang mga pang-autumn fertilizers na ito, karaniwan ay superphosphate, potassium sulfate, o kaya kalimagnesya, ay mga mineral salts. Sa makatuwirang dami or concentration, hindi sila delikado sa mga bakterya at fungi. Ang mas maganda pa, tinutulungan ng ilang microorganisms na gawing madaling maabsorb ng halaman ang phosphorus at potassium. Kasi, madalas mangyari, naglagay ka ng pataba, pero pagdating ng panahon, hindi pa rin ito makain ng halaman dahil nakalock o nakablock ito sa lupa. Dito, umaarte ang mga bioproducts bilang mga kusinero. Niluluto nila ang mga fertilizers na iyan para maging handang kainin at makuha ng halaman. Kaya naman, huwag kayong matakot gumawa ng tank mixes o sabay na ilagay ang mga ito. Ang tanging limitasyon lang ay ang matataas na concentration ng copper at iron tulad ng Bordeaux mixture o kaya ferrous sulfate. Siguradong papatayin nito ang inyong mga bioproducts. Magbigay kayo ng interval sa pagitan ng mga treatment na ito at gawin itong 2 hanggang 3 linggo man lang kung napag-usapan na rin lang natin ang tungkol sa kemikal. Madalas itong nangyayari. Malubha na ang sakit ng hardin at alam mong kailangan mo na ng matitinding gamot tulad ng iron sulfate o iba pang malalakas na panglunas. Ano ang tamang diskarte? Uunahin mo bang patayin ang lahat ng nabubuhay gamit ang chemical at pagkatapos ay sisikapin mong buhayin ulit? Oo, yan mismo ang tamang estratehiya. Una, kapag nalaglag na ang mga dahon, isagawa ang matinding paggamot gamit ang chemical fungicides. Susunugin nito ang lahat ng pathogens na nasa ibabaw ng balat ng puno at maging sa lupa. Ngunit, hindi pwedeng manatiling bakante ang lugar. Kung hahayaan mo lang iyon, ang mga agresibong pathogens ang unang babalik sa lugar na nasunog ng kemikal dahil mas mabilis silang dumami. Kaya, pagkatapos ng 2 o 3 linggo, kapag humina na ang bisa ng kemikal, kailangan mong lagyan ng mga benepisyong microflora para itong pag-inom ng probiotics pagkatapos ng antibiotics sa tao. Huwag mong hayaang ganap na sterile ang iyong hardin pagkatapos ng paggamot. Mapanganib yan. Ang greenhouse, ito ay parang isang sarili, hiwalay na mundo sa inyong bakuran. Walang snow dyan, mas tuyo ang klima, at dito nag-iipon ang pinakamaraming sakit at impeksyon sa buong season.
Ang Phytophthora at Cladosporiosis, buhay na buhay sila dyan sa loob ng maraming taon. Kaya ang pag-treat ng greenhouse gamit ang biopreparations tuwing taglagas ay isang obligasyon o batas na dapat sundin. Dito, pwede tayong gumamit ng mas konsentradong solusyon. Pero hindi lang basta mag-spray sa hangin ang mahalaga. Kailangan ay buhusan ng husto ang lupa at hugasan din ang dingding ng greenhouse gamit ang solusyon ng Bacillus subtilis o Trichoderma. At ito ang life hack or tip. Pagkatapos ng treatment, takpan ang mga kamang lupa sa loob ng greenhouse ng mulch or kahit simpleng karton. Ito ay magpapanatili ng moisture na kailangan para gumana ng maayos ang biopreparations at makakatulong din sa paggawa ng mas magandang microclimate. Sa tuyong lupa ng greenhouse na magyayelo pa sa taglamig, ang mga bakterya ay matutuyo lang or matutulog at hindi magagawa ang kanilang trabaho. Ang moisture, iyon ang susi sa tagumpay sa greenhouse. Heto na ang sikretong ipinangako ko para mas lalong maging epektibo ang mga binili nating biological preparations. Tandaan natin, ang bakterya at fungi ay mga buhay na organismo at kailangan nila ng enerhiya. Sa ordinaryong tubig, wala silang makukuhang lakas para magising sila at kumilos ng mas aktibo, lalo na kapag malamig ang panahon. Bigyan natin sila ng sarili nilang Nutri-Cocktail. Sa timba ng tubig kung saan mo ihahalo ang preparation, magdagdag ka lang ng 2 kutsarang asukal, lumang jam, o kaya'y molasses. Pabayaan mo muna itong nakatayo sa isang mainit-init na lugar ng mga 2 oras bago ka magdilig sa halaman. Ang asukal ang magbibigay sa kanila ng mabilisang pagdami. Doon pa lang sa timba, magsisimula na silang mag-multiply. Kapag inihalo mo na sila sa malamig na lupa, ang hukbong ito na handang-handa na ay siguradong mas magiging epektibo kaysa sa mga inaantok pa na spores galing sa sachet. Napakamura lang ng paraang ito, pero garantisadong tataas ang bisa ng iyong paggamit ng ilang ulit. Pag-usapan natin ang mga forma ng ating ginagamit na mga produkto. Ano ba ang mas mainam? Likido, pulbos, tableta, o yung nasa butil? Sa panahon ng taglagas, kritikal na malaman ito. Ang mga tuyong spore sa pulbos at tableta ay mas matagal gumising. Kailangan nila ng sapat na oras at init para makakilos. Pero sa taglagas, kaunti na lang ang oras natin dahil paparating na ang lamig o ang hamog. Kaya, para sa mga paggamit sa taglagas, mas maganda kung pipiliin natin ang mga likidong forma o yung mga preparasyon na nakalagay sa butil. Sa likidong forma, ang bakterya ay vegetative na buhay na sila at hindi na nila kailangang dumaan pa sa proseso ng paggising mula sa pagkakatulog. Ang mga butil naman ay epektibo dahil ang butil mismo ang nagsisilbing panimulang pagkain o starter pack para sa fungus. Ibig sabihin, idinadagdag mo ang fungus kasama na ang kaniyang baon. Ito ang nagbibigay sa kanya ng malaking bintahe para maging matatag at mabuhay kahit malamig na ang lupa. Compost. Sa taglagas, ito ang tamang panahon para buuin ito. Hinahakot mo dyan ang mga dahon, sanga, at tira-tirang gulay. Kung hahayaan mo lang yan, aabutin ng ilang taon ang pagkaagnas. At ang masama pa, mamamahay lang dyan ang mga kuhol at sakit. Kaya, siguraduhin mong didiligan or babasain mo ang bawat layer ng compost gamit ang mga bioaccelerants or pampabilis na biopreparation. Una, magpapataas ito ng temperatura sa loob ng tambak kaya magtutuloy-tuloy ang paggawa ng compost kahit pa umabot sa taglamig. Pangalawa, didisinfect o lilinisin nito ang compost mula sa anumang sakit. Pagdating ng tagsibol o kalagitnaan ng susunod na tag-init, ang makukuha mo ay hindi lang simpleng pataba. Ito ay isang
healing concentrate na punong-puno ng mga benepisyong biyota. Ito na ang pinakamurang abono na ikaw mismo ang gumawa. May isa pa tayong karaniwang pagkakamali. At iyan ay ang lalim ng pagkakabaon. Marami ang naniniwala na kapag mas malalim mong ibinaon, mas iinit ang pakiramdam ng mga mikrobyo. Kaya naman, itinatago nila ang trichoderma gamit ang pala. Umaabot hanggang 30 sentimetro ang lalim. Huwag niyo pong gawin iyan. Karamihan sa mga aerobic na bakterya at fungi na nakakatulong sa atin ay nangangailangan ng oxygen. Naninirahan sila sa itaas na bahagi ng lupa, sa fertile layer. Mga 5 hanggang 10 sentimetro lamang ang lalim. Kapag ibinaon mo sila ng malalim, nawawalan sila ng hangin na nagdudulot para sila ay mamatay o magtrabaho ng hindi epektibo. Ang paghahanda ng lupa gamit ang mga biopreparations ay dapat kasama ng bahagyang pagpapaluwag lamang sa ibabaw, tamang pagpapatubig, at pagmumulch. Huwag na kayong mag-deep plowing o malalim na pag-aararo. Masisira lang ninyo ang istruktura ng lupa at mapapatay nyo pa ang inyong mga kaibigan sa pagtatanim. Pag-usapan naman natin ang mga puno at palumpong, lalo na ang palibot ng puno or tree basin. Madalas, ang inaasikaso lang natin ay ang mga halaman sa kama o gulayan. Nakakaligtaan natin ang mga puno sa hardin. Pero tandaan natin, sa mga nalaglag na dahon, lalo na sa ilalim ng mga punong prutas, diyan nagkukuta ang mga sakit tulad ng scab or fungal infections. Ang pagtanggal ba ng mga nalaglag na dahon o hindi? Yan ang laging pinagtatalunan. Pero kung gumagamit kayo ng mga bioproducts, pwede nating iwanan ng mga dahon. Pero may kondisyon, kailangan lang itong buhusan ng sagana ng solusyon ng urea para mapabilis ang pagka-decompose at hinaluan din natin ng trichoderma. Ang trichoderma ay parang kakainin ang mga nagdadala ng sakit, pathogens, na nasa patay na dahon. At dahil doon, ang mga dahon mismo ay magiging natural na pataba. Kaya, ang dating pinagmumula ng impeksyon, nagiging pinagmumulan na ng nutrisyon at pagkain ng halaman. Pero kung talagang malala na ang impeksyon at katastrope na ang pagkalat ng sakit, mas mainam na tanggalin na lang ang mga dahon, ilagay sa compost pit, at doon na lang buhusan ng mga nabanggit nating preparasyon. Pag-usapan natin ang tipid. Mahal talaga ang mga bio-preparations at minsan nakakapanghinayang ibuhos ang mga yan ng pabalde-balde sa lupa. Pero mag-compute tayo. Magkano ang ginagastos sa kemikal para gamutin ang phytophthora tuwing tag-init? Magkano ang nawalang ani ng kamatis? Tandaan, mas mura palagi ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Kaya ang paglalagay ng mga bio-agent tuwing taglagas ay isang investment. Ang maganda pa, kaya mong i-propagate or paramihin ang mga biopreparations na yan. Halimbawa, ang trichoderma, pwede mo lang itong palaguin sa bigas o barley sa loob lang ng garapon. Mula sa isang maliit na pakete, makakakuha ka na ng isang buong balde ng gamot. Punong-puno ng instruksyon ang internet. Ang taglagas ang perpektong panahon para sa mga ganitong eksperimento, lalo na't medyo kumonti na ang trabaho sa hardin. Gumawa ka na ng sarili mong biolab. Kahit buong farm mo pa ang buhusan mo, kakarampot na lang ang gastos mo. Kumusta naman ang mulch? Nabanggit ko na to dati, pero gusto kong bigyan ito ng sariling seksyon. Ang mga biopreparations na inilalagay sa hubad na lupa ay gumagana lamang sa 30% ng kanilang kakayahan. Ang ultraviolet, UV, light, hangin, at pagkatuyo ng lupa, lahat yan ay pumapatay sa mga mikroorganismo sa ibabaw. Kaya naman, pagkatapos mong ilagay ang solusyon ng biopreparations, kailangan mo talagang takpan ang lupa. Hindi mo naman kailangang bumili
ng mamahaling bark. Puwede na ang ginupit na damo, mga tuyong dahon, dayami, o kahit simpleng karton ng pizza. Siyempre, tanggalin lang ang tape. Ang kumot na ito ang lilikha ng stable na kondisyon para sa moisture at temperatura. Sa ilalim ng mulch, tuloy-tuloy lang ang pagtatrabaho ng bakterya kahit pa dumating ang pinakasukdulang lamig habang ikaw naman ay nagtsitsa lang sa bahay. Ano na bang dapat gawin sa ating mga strawberry? Karaniwan, ang mga halaman ay pumapasok sa taglamig na berde pa ang dahon. Pero kadalasan, puno na ito ng mga sakit at batik-batik. Nakakatakot gumamit ng chemical dahil alam nating sinisipsip at iniipon ng prutas ang lahat ng inilalagay natin. Kaya, ang bioagents o biofungicides ang ating pinakamahusay na solusyon. Pagdating ng taglagas, pagkatapos, putulin ang lahat ng luma at may sakit na dahon, buhusan o spray ng sagana ang buong halaman ng pinagsamang cocktail ng Trichoderma at Senna palochka o Bacillus subtilis. Ang timplang ito ay magpoprotekta sa puso o crown ng halaman laban sa pagkabulok, lalo na tuwing may biglang init o pagbabago ng panahon. Bukod dyan, sa ilalim mismo ng mga halaman, sa lupa, maglagay tayo ng metarhizium para sa weevil, sa lagubang, na doon mismo nangingibabaw sa ilalim ng inyong mga strawberry. Ito ay isang kumpleto at complex na proteksyon na magsisigurado ng malusog at magandang simula para sa inyong mga strawberry pagdating ng tagsibol. Huwag din nating kalilimutan ang mga ginagamit nating kagamitan at lalagyan. Ang mga paso, lagayan ng punla, or kahit ang pala. Diyan din kasi kumakapit ang spores ng mga pathogens. Kadalasan, binabanlawan lang natin yan ng tubig bago itabi. Kaya pagdating ng susunod na taniman, nagtataka tayo bakit biglang humihina o namamatay ang mga punla natin dahil sa sakit na damping off. Bago mo itabi ang mga gamit sa paghahalaman, siguraduhin mong hugasan mo muna ito at lagyan ng bioagents o biopreparations. O di kaya, ibabad mo lang muna sa solusyon sa loob ng mga 1 oras. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng protektibong biofilm ang ibabaw ng iyong mga kagamitan. Isang simpleng gawi lang ito, pero malaking bawas sa sakit ng ulo at problema pagdating ng susunod na taniman. Kung pag-uusapan natin ang timing, kailan ba talaga masasabing huli na? Hanggat nahuhukay pa ang lupa, pwede pa ring maglagay. Kahit pa may hamog o lamig sa gabi at nagiging 2 degrees Celsius lang sa araw. Gaya ng nasabi ko, ang inilalagay natin dito ay mga spores. Pero kung ang lupa ay nakunan na ng yelo at hindi na natutunaw kahit sa tanghali, doon na tayo titigil. Walang silbi kung ibubuhos mo ang solusyon sa yelo, tatapon lang iyon. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting ikalat na lang ang dry preparation sa ibabaw ng snow. Pero dapat sigurado kang sa tagsibol, dadalhin ng tunaw na tubig ang mga ito pababa sa lupa at hindi lang dadalhin sa kanal. Pero ang pinaka-ideal na oras, syempre, ay Setyembre at Oktubre, ang tinatawag nating Golden Autumn. Paano nga ba natin itatago ng tama ang mga natirang pestisidyo o abono? Halimbawa, pumili ka ng malaking bote pero kalahati lang ang nagamit. Pwede mo bang iwan na lang yan sa bodega, lalo na kung malamig o bukas ang lugar? Tandaan, ang mga liquid solution o spray ay bawal na bawal iwanan sa mga lugar na sobrang lamig o hindi iniinitan. Kapag nagyelo ang bote at naging ice, mamamatay ang mga live bacteria o masisira ang mga active ingredients nito. Wala na itong silbi. Pero ang mga powdered or dry form, hindi problema ang lamig. Ang kaaway nila ay ang moisture o halumigmig. Kaya, ang mga liquid ay kailangang iuwi sa bahay, ilagay sa pantry o sa ref, pero tiyaking hindi sa freezer. Para naman sa mga pulbos,
isara ng maayos. Pwede mo itong iwanan sa labas, pero mas maganda kung itatago mo pa rin sa lugar na tuyo, malamig, at protektado sa mga peste tulad ng daga. Ito na ang panghuli, ang ikadalawampung bahagi, mga inaasahan at ang katotohanan. Huwag mong asahan na pagkatapos ng isang beses na pag-apply ngayong taglagas, mawawala na lahat ng problema mo ng tuluyan. Ang biomethod ay hindi isang magic wand. Ito ay isang pamumuhay. Kailangan dito ang pagiging consistent at regular. Ang pag-aalaga sa lupa tuwing taglagas ay isang matibay na pundasyon. Pero kung pagdating ng tagsibol, babalikan mo ulit ang malalakas na kemikal or makakalimutan mo na ang pag-aalaga, mawawala lang ang magandang epekto nito. Ito ay may cumulative effect. Sa paglipas ng panahon, kung regular kang maglalagay ng mga bioproducts tuwing taglagas at tagsibol, mas magiging malusog ang iyong lupa. Hindi man agad-agad mawawala ang mga sakit, pero siguradong hihina ang puwersa o ang epekto ng mga ito. Magsimula ka na ngayong taglagas at pagkaraan ng ilang taon, hindi mo na makikilala ang iyong lupa. Magiging malambot, buhay, at amoy gubat na ito. Ayan mga kaibigan, ngayon, alam nyo na ang paggamit ng biopreparation sa taglagas ay hindi lang gawa-gawa, kundi ito ay isang napakalaking tulong sa kamay ng isang matalinong hardinero. Napatunayan natin na hindi hadlang ang lamig, basta alam mo kung sino at paano mo sila gagamitin. Ang trichoderma, ang sisira sa mga tira-tirang halaman at mga sakit. Ang metarhizium naman, ang haharang sa mga peste. At syempre, ang mulch at tamang pagpapalusog gamit ang asukal ay lalong magpapalakas sa kanilang epekto. Kaya huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Habang ang iyong mga kapitbahay ay naghuhukay lang ng lupa, ikaw naman kaya mong gawing isang tunay na biofactory ng kasaganahan ang iyong hardin. Kung nakatulong sa inyo itong video or kung may bago kayong natutunan, paki-like naman dyan. Malaking tulong ito para sa ating channel. At siguraduhin nyo ring mag-comment sa ibaba. Gumagamit ba kayo ng biopreparations ngayong taglagas? O sa tingin ninyo ay sayang lang sa oras yan? Baka may sarili pa kayong sikreto? Pag-usapan natin yan. Mag-subscribe na kayo at i-click na rin ang bell icon para updated kayo sa mga episodes natin pagdating ng Tagsaybol. Maganda sanang panahon at masaganang ani para sa inyong lahat. Hanggang sa muli.